Ang ebanghelyo ngayong Huwebes, ika-27 ng Nobyembre, ay mula kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas, at ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Sapagkat iyon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na yon, dahil magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupaing ito at darating ang pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at ang iba'y dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Today's faithful reflection is from Dr. Tin Dueñas, The Power of Perspective. The Gospel speaks of how people will die of fright in anticipation of what is coming, and then they will see the Son of Man coming with power and great glory. Ganyan din tayo, madalas hindi pa nangyayari, pinoproblema na natin. Hindi pa nga lumalabas ang resulta ng lab test, iniisip na natin malala na ang sakit. Kakasweldo pa lang, sinasabi na agad, "Wala na akong pera." Parang palagi tayong nakafocus sa negative. Ngunit ang mensahe ng gospel ay hindi natatapos sa takot. May kasunod. Darating si Jesus na may kapangyarihan at kaluwalhatian. Ibig sabihin, ang huli at tunay na salita ay hindi takot, kundi pag-asa. Hindi dilim, kundi liwanag. Hindi problema, kundi pagliligtas. Kaya ang paanyaya sa atin ngayon ay ito: huwag hayaang kainin tayo ng takot para sa kinabukasan, kundi matutong magpasalamat sa ngayon at magtiwala na si Kristo ay dumarating dala ang pag-ibig, kapangyarihan, kaluwalhatian at kaligtasan. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Manalangin tayo. May your love be upon us, O Lord, as we place all our hope in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.